Dalawang young star ang nasa conference finals ngayon, si Tyrese Haliburton at si Anthony Edwards. Actually kasama dun si Luka dahil bata pa naman yun. Nag-activate ang nasa $40 million na additional contract kina Haliburton at Edwards dahil nakasama sila sa All-NBA team selection. Ang standard contract nila, $204 million sa loob ng 5 taon, magiging $245 million yun. Samantalang si Luka sa loob ng 6 na season, 5 beses siyang nakasama sa All-NBA First Team. MVP candidate pa si Luka kaso hindi makalusot sa botohan dahil sa ranking ng team niya sa regular season. So matagal pa naman to pero malamang makaapekto to sa free agency dahil ngayon pa lang eligible na si Luka sa Supermax contract dahil nakasama siya sa All-NBA team ngayon taon at possible next year. Base sa rule, at least 2 years bago pumirma ng kontrata, kailangan makasama sa All-NBA team. So far si Luka eligible ngayon sa $347 million na contract extension sa loob ng 5 taon. Pero within 2 years pa siya makakapirma. Sa 5 taon na yon, ang range ng kontrata ni Luka per year, $50 to $80 million until 2031 yun kung meron pang mundo. Pwede pang pumirma si Luka ng shorter contract. Pwedeng 3 taon or kaya 4 na taon katulad ng kay Giannis. Estimated pa lang yan at pwedeng tumaas yung $347 million hanggang $360 million. Pero ang pwede kasing mapirmahan talaga ni Luka, siya ang pwedeng maging unang player na makakuha ng $400 million na kontrata. Dahil 2 taon pa bago siya makapirma talaga ng Supermax contract. 2026 off-season pa yon. Sa 2 season, tataas pa ang salary cap dahil sa $7 billion na bagong TV deals. Dahil sa nag-iintay na kontrata kay Luka, kailangan niyang manalo ng championship. Hindi MVP kundi championship talaga para sulit yung kontrata na nag-iintay sa kanya. Si Shai Gilgeous-Alexander naman kasama din sa All-NBA First Team. At dahil doon, eligible siya sa $294 million sa loob ng 4 na taon. Tulad ni Luka, 2026 din siya pwede makapirma at pwede siya makakuha ng $347 million sa loob ng 5 taon, $50 to $80 million per year din yun. Tulad ng sinabi ko kanina, matagal pa naman yan pero pwede makaapekto sa free agency dahil kailangan pagplanuhan yung salary cap. Gaya dito sa OKC, meron silang 2 taong window para talaga sa lineup nila na mababa pa ang kontrata. Pwede silang mag-add pa ng veteran player na hindi maapektuhan ng malaki ang kanilang salary cap. Pero si Josh Giddey na tirador ng alam nyo na ay posibleng umalis ng OKC dahil meron pa naman siyang 1 taong kontrata na kapag hindi siya nakakuha ng contract extension, pwede siyang i-trade ng Thunder. Ang OKC meron pang mga first round pick na pwede silang makakuha pa ng prospect. Sa 2025, si Jalen Williams at Chet Holmgren eligible nang pumirma ng extension. Si SGA 2025 or 2026 pwede na rin. Kapag pumirma ng malaki si Giddey, pwedeng mawala ang either kay Williams or Holmgren dahil lalaki ang kanilang payroll. Ang sitwasyon ni Holmgren at ni Williams ay halos katulad ng kay Jalen Green at Sengun na base sa GM ng Houston, hindi pa nila alam kung sino ang bibigyan ng max contract. At tulad din ni Luka, si Jason Tatum at Boston Celtics kailangan din manalo ng championship dahil si Tatum magiging eligible pumirma ng $315 million sa loob ng 5 taon pagdating ng off-season. Magkakaroon ng combine na $600+ million na kontrata sa 5 taon si Tatum at si Brown. Hindi pa kasama dyan yung ibang players ng Celtics gaya ni Porzingis at Holiday na meron din mga contract extension sa team.